Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Leslie. Dear Kathy G, sa dami ng mga nangyari at nagbago sa buhay ko, pakiramdam ko hindi ko na alam kung papaano ako muling magsisimula. Tawagin niyo na lamang po akong Leslie. I'm 27 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang flight attendant. Sumulat ako ngayon, Kathy, hindi lang para ilabas ang bigat na dinadala ko, kundi para na rin sana ay mapulutan ng aral ang iba sa naging karanasan ko. Kathy, kasalukuyan ako ngayon nandito sa Pilipinas after ng mahaba kong mga flights. Kaya eto, nagbigay at naglakas ng loob na ibahagi ang liham ko sa inyo. May boyfriend ako sa loob ng 5 taon, Kathy. Siya si Ruel. Napagdesisyonan naming magpakasal ngayong darating na July 2026 at sobrang saya ko dahil pakiramdam ko natagpuan ko na ang lalaking makakasama ko habang buhay. 6 na buwan naming pinaghandaan ang kasal, Kathy, or more than pa nga. Pero dahil sa trabaho ko, madalas akong nasa ibang bansa at sa iba't ibang lugar. Sa totoo lang, 2 o 3 beses lang yata ako nakadalo sa meeting namin kasama ang wedding coordinator. Naiintindihan naman yun ni Ruel kaya siya na lang ang halos umaasikaso ng lahat. I know busy rin naman siya, Kathy. Pero sa trabaho namin pareho, siya ang mas may oras. Palagi naman niya akong ina-update tungkol sa mga progress ng aming preparations, kaya kampante naman ako. Pakiramdam ko nasa mabuting kamay ang lahat, Kathy. Isang gabi habang nasa bahay namin siya, napansin kong may nagte-text pa rin sa kanya kahit hating gabi na. Nung tinanong ko siya, Kathy, sinabi niya ang coordinator naming si Mitch ang kanyang kausap dahil ganun talaga magtrabaho. Kahit gabi, nag-a-update. Hindi ko yun pinansin. Nang magkaroon ako ng day off, nagpa siya akong sumama sa venue para makilala ng mabuti ang coordinator namin dahil sa panahon ngayon, uso na ang mga scammer. Doon ko nakilala si Mitch, Kathy. Magaling siya. Maraming magagandang ideas na halatang alam niya ang ginagawa niya. Nagpapasalamat pa nga ako dahil sinabi niyang siya na ang bahala sa lahat at nandyan naman daw ang aking fiancé na si Ruel para makipag-coordinate habang abala ako sa trabaho. Mabilis kaming nagkasundo, Miss Kathy G. Pareho kaming madaldal at masayahin. Makalipas ang 1 linggo, bumiyahe ulit ako papuntang Australia. Habang nandun ako, lalo akong na-e-excite dahil ilang araw na lang ay ikakasal na kami. Pagbalik ko ng Pilipinas, naisipan kong sorpresahin si Ruel sa venue ng kasal namin. Alam kong may final preparation silang gagawin kaya gusto kong makita ang mga huling detalye nito, Kathy. Pero hindi ko inakala, ako pala ang tunay na masosorpresa. Pagdating ko doon sa isang sulok ng venue, nakita ko sila, Kathy G, na magkahalikan. Parang huminto ang mundo ko sa mga sandaling yon, Miss Kathy. Hindi ako nakasigaw, hindi ako nakagalaw. Ang nagawa ko lang, tahimik na umiyak. Pinunasan ko mga luha ko at nagkunwaring wala akong nakita. Lumapit ako sa kanila at nakinig habang pinapaliwanag ni Mitch ang mga plano para sa kasal. Ang kasal na hindi ko na pala mararating. Pag-uwi namin, dun ko na ibinuhos ang lahat ng sakit na kinikimkim ko. Kathy, tinanong ko si Ruel kung may nararamdaman ba siya for Mitch. Nung una, todo tumanggi siya, Kathy. Pero nang paulit-ulit ko nang tinanong, umamin din siya. Sa isang iglap, gumuho ang 5 taon naming pagmamahalan, Kathy.
1 linggo na lang sana bago ang kasal nang mangyari ang lahat. Kathy, doon ko sinabi sa kanya na hindi na namin itutuloy ang kasal. Lumuhod siya, humingi ng tawad at pinigilan akong umalis, pero papaano pa ako maniniwala? Paano ko pang hahawakan ang pangakong habang buhay kung bago pa man kami ikasal ay nagawa niya na akong ipagpalit? Hindi ko maikakailang maganda si Mitch, Kathy. Maputi, balingkinitan, maamo ang muka, nasa kanya na. Marahil yun doon nahulog ang fiancé ko. Pero sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko kasalanang magmahal ng totoo. Ngayon, madalas kong tanungin ang sarili ko, may tao pa kayang para sa akin? May lalaki pa kayang kahit gaano karaming tukso ang dumaan, ako pa rin ang pipiliin niya? Kaya ko pa kayang magmahal ulit? Napakahirap ng magtiwala, Miss Kathy. Akala ko kasi siya na ang makakasama ko panghabang buhay. Pero bago pa man kami makarating sa altar, pumitaw na siya. Bago po ako muling lumipad para sa aking trabaho, Kathy, eto ko't ipinadala ang liham sa inyo. Umaasa akong sa pamamagitan ng inyong mga payo at mga opinyon ng mga tagapakinig mo, unti-unti kong mabubuo ulit ang aking sarili. At sa pamamagitan ng aking letter, kahit papaano ay maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Siguro nga hindi lahat ng naudlot na kasal ay kamalasan. Baka paraan lang to ng Diyos para ilayo tayo sa maling tao. Masakit kung iisipin na ang taong minahal ko ng todo-todo, ang taong nakasama ko ng 5 taon, pinaliwala lang ang pagmamahal ko. Ipinagpalit ako sa isang iglap. Kathy, meron pang bahagi ng puso ko na may pagmamahal pero puno ng sakit, galit sa kanyang ginawa. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Hanggang dito na lamang po. More power to your station. And God bless you all. Sincerely yours, Leslie. Love Me, Kathy G.